Magandang araw po sa inyo lahat. Welcome po sa panibagong video natin dito sa Makapili TV. Ngayon, ito pag-usapan po natin itong follow-up hearing ng Senado kaugnay dito sa nangyaring anomalya di umano sa PCSO. So, bago natin simulan yung topic na to, kung di pa kayo nakasubscribe sa channel na ito, baka pwede naman pakipindot yung subscribe button at the same time, palike na rin po ng video. Wala naman pong bayad dyan, kaya pindot na. So ito, nagkaroon po ng Senate hearing sa pamamagitan po ni Senator Rapi Tulfo patungkol po sa PCSO, kung saan po iniimbestigahan nila kung nagkaroon ba talaga ng anomalya dito sa PCSO. So ito, panoorin po natin kung ano po yung mga recommendation ni Senator Rapi Tulfo at kanyang mga napuna dito sa nangyaring hearing po ng Senado. So panoorin po natin. Yung pong pagdadagdag, pagkakarga, augmentation o tawagin sa isang lotto game, ang reason noon ay para dumami yung mga mananaya. Matagal na ho ba na-practice yun, Mr. Robles? In October of... Kasi ito, napansin kasi ito ni Senator Coco Pimentel nung nakarang hearing na dinagdagan yung mga price jackpot. So, parang dinoble nila yung mga price jackpot doon sa 642, 645, and so on and so forth. So, lahat po yung kasi nakuha or napanalunan. Lahat ng jackpot nakuha po noong December. So, kaya medyo nagkaroon po ng pagdududa. Kasi kung kailan tinaas ng PCSO yung jackpot, lahat nakuha. So, alam naman natin kung gaano kahirap po manalo sa loto. Pero nung December, lahat po ng jackpot nakuha. So, pati yung 690 million na iloto, na dinro sa iloto, or tinayaan sa iloto, nakuha din. Kaya medyo nagkaroon po ng pagdududa. Kaya nga tanong dito ng Senator Rapi Tulfo, kung ano ba to, naging tradisyon ba yung pagdadagdag nila ng price jackpot para maparami daw yung tumataya sa loto. So, ito yung sagot po ni Robles. Towards the end of October, during our anniversary, the board has decided on our 89th anniversary, we increased all bets for 89 million. This was taken from the prize fund, Your Honor. And on this, and which, as our records show, really increased our sales. For the December, knowing that we have a surplus fund for our prize fund reserve, the board has decided. So, yun yung paliwanag niya dahil nga daw anniversary nila. So, napag-desisyonan daw ng board na dagdagan yung jackpot price. Kung isipin nyo, legal. Tama naman. Wala namang legit. Walang mali. Dahil nga dumaan naman sa board. Pero, kung medyo lilikutan lang natin yung isip natin na baka merong sindikato na humahawak o nagkakaroon ng hocus-pocus dyan sa PCSO, pwedeng inutusan itong taga-PCSO na dagdagan yung jackpot price para makuha nila mas malaki. Biruin nyo, mag-i-invest ka lang ng 30 to 50 million pesos, ang makukuha mo halos triple. So, kaya hindi mo may alis kay Senator Rapi Tulfo na magkaroon siya ng pagdududa dahil nga sa nangyaring pagdadagdag dun sa jackpot price dito sa loto. So, tuloy lang po natin to. To create another promo, ang tawag po namin, Handog Pakabog, to encourage more and as a way of thanking the bettors to bet more and participate more para po pag-usapan yan at ngayon to excite the market. Ang tanong ko po sa inyo, unang-una sa lahat, legal ho ba yun yung kayo po ay mag-augment sa jackpot ng mga lotto games ninyo coming from the prize fund? Kita na po yun Bakit natin ibabalik pa? At number 2, sabi niyo meron kayong surplus. Wow, kung meron kayong surplus, gamitin na lang natin dun sa mga very important projects. Ibalik natin sa charity. Ibigay natin sa mga hospital, chemotherapy, kidney dialysis, so wheelchairs,
ambulansya. Bakit natin ibabalik doon? Dito, ang ganda ng punto rito ni Senator Rapi Tulfo. Tama nga naman. Kung meron pala kayong sobrang funds para sa pagdadagdag ng jackpot price, bakit hindi nyo na lang ibigay sa mas nangangailangan kesa dun sa mga tumataya? Kasi pwede naman dumami ng dumami o lumaki ng lumaki yung jackpot price kung patuloy na may tataya. Pero yung kung ibibigay mo, kasi kita na nga ng na PCSO, so may funds na sila. Eh kung ibigay na lang nila sa ospital, magpatayo sila ng dagdag na ospital sa mga malalayong probinsya na talagang kulang na kulang sa ospital, magbigay ng ambulansya, sa chemotherapy, sa mga nangangailangan na hindi kaya, ay yung hirap sa hospitalization. Di po ba? Maganda yung yung punto rito ni Senator Rapi Tulfo. Bakit hindi na lang doon ibigay? Bakit pang kailangan idagdagan yung jackpot price na pwede naman umabot sa ganung presyo kung patuloy naman may tataya. So, maganda yung naging punto rito ni Senator Rapi Tulfo. So, tuloy po natin. Sa loto para pustahan at panalunan ng isa o dalawang tao. Bago po kayo nag-decide ng board ng 89th anniversary nyo na mag-augment sa lahat ng games, ng lotto games, sa jackpot, coming from the prize fund, did you do a thorough study? Mr. Chair, meron po kami pag-aaral dyan, but the rule of thumb po in lottery, ito po ay jackpot-driven. The more the jackpot is, the more they will come. Yan po ang basic. I understand. Pero dapat ang jackpot is progressive. In all other countries in the world, progressive meaning yung jackpot lumalaki base sa dami ng taya. Tama po, I agree. Never in the world, only in the Philippines, na yung jackpot ay dadagdagan hindi dahil sa mga taya, kundi dahil sa kinita na ng PCSO sa prize fund reserve. That is the reason why nagkaroon. Yun yung magandang punto nga, di ba? Na parang kung medyo, gaya na sinabi ko sa inyo kanina, kung medyo lilikutan lang natin yung ang ating isip, what if nga na meron talagang humahawak na sindikato dito sa PCSO? Kasi nga may pagdududa eh. Bakit mo dadagdagan nga yung jackpot price? Eh, pwede naman lumaki rin talaga ng lumaki yan. Di ba? Sabi nga ni Senator Rapi Tulfo, mukhang Pilipinas lang yung gumagawa ng ganyan. Sa ibang bansa, hindi naman. Kumbaga parang didepende lang yung jackpot price sa dami ng tumataya. Pero sa Pilipinas, dinadagdagan yung jackpot price para lumaki, para daw dumami yung tataya. Pero, di ba, gaya nga sinabi nga ni Senator Rapi Tulfo, may mga aligasyon na meron na nag-i-invest ng 30 million para tayaan lahat ng lotto combination para makuha yung jackpot price. Eh kung nilakihan mo nga naman yung jackpot price, kung 30 million yung kanyang pinondo, yung ininvest niya, eh kung umabot naman ng 100 million yung jackpot price, so tiba-tiba nga naman yung taong yun, yung nag-invest ng 30 million, kumita siya ng times 3. Kaya nga di mo may aalis dito yung yung pagdududa ni Senator Rapi Tulfo. So tuloy po natin uli. Duda, yung pagdadagdag. Kaya nga, I'm here to tell you, I will stop that practice ninyo na mag-augment sa jackpot coming from the prize reserve fund. So yun, gagawa raw si Senator Rapi Tulfo ng batas para ipatigil yung ganyang practice ng PCSO. Kasi tama nga naman, bakit mo dadagdagan yung jackpot price galing mismo sa pondo ng PCSO? Ikita na yun. Much better ibigay mo na lang sa mga ospital, sa mga nangangailangan. Mas mas naging produktibo pa yung yung pera, nakatulong pa kaysa naman mapunta lang dun sa nag-i-invest ng 30 million. So ilang tao lang yung mas kumikita kaysa ibigay do sa mga mas nangangailangan. Alam naman natin ng Pilipinas, maraming nangangailangan dahil di naman tayo mayamang bansa. So maraming mas nangangailangan, doon na lang ibigay yung pondo ng PCSO, yung extra fund nila para sa pagbibigay di umano dun sa jackpot price para dagdagan, para daw makahikayat ng mga tataya. But Mr. Chair, our record shows na hindi naman po binetan po ang lahat ng combinations on the day po ng tinamaan. So, you can show us that record Opo. na Opo. hindi tinayaan Hindi lahat. po. Kasi yun ang concern ng mga Opo, bettors. hindi po natayaan. Mhm. And you will also show us
hindi lamang sa 649, so sa lahat ng games. Opo, opo, 642, 645, 649, 650. So ayan, lahat ng combination o lahat ng tayaan dun sa yung 645 ganyan yung tawag dito yung different na tinatayaan yung 645 hanggang 658 hinihingi ni Senator Rapi Tulfo yung listahan ng mga combination na tinamaan para i-verify kung talagang merong nagpondo ng 30 million. So, ito, verification yung gagawin niya rito. So, maganda to para mawala na mismo yung haka-haka kung meron man talaga nangyayaring ganyan. So, maganda yung naiisip dito ni Senator Rapi Tulfo. 55 and 658. Yes, Your Honor. Yes, Kasi yun ang concern ng mga Opo, veterans. opo. Kasi pag lumitaw na lahat ng combination at tinayaan para manalo, then doon nagkaroon ng house show kung tawagin. Opo, we'll give you po now. Now, magdagdag tayo ng isa pa. Kasi PCSO and then COA, pero may mga balita ako na yung mga taga-commission on audit, kuminsan, madaling kasabotin. So how about kung mag-add tayo ng tao sa labas? Maybe a member of the academe, member of the religious group, member of the civil society, na manonood lang. Na totoo talaga yung ginagawa niyong procedure at walang house show. Mr. Robles, would Yes, you yes. to answer We're that? open to that. So, isa pang magandang suggestion ni Senator Rapi Tulfo na bukod dun sa mga witness na empleyado or kawani ng gobyerno, gaya ng BIR, kung ano man yung nakakasaklaw dyan, magdagdag pa raw ng outside na witness, yung mga academe, galing sa mga religious group, para mag-witness kung talagang walang nangyayaring house show sa pamamalakad ng PCSO kapag nagdodraw na ng loto. So, magandang suggestion ni Senator Rapi Tulfo. Your Honor, very good idea. BIR, pagbabanggain natin lahat ng mga nanalo sa loto. Let's start with September of 2023. All winnings noong September 23, ibabangga natin sa BIR na magagaling sa PCSO. Kunyari, ang winner ay sa lahat ng games is 20 sa September, equals to, sabihin natin 100 million. So yung 100 million, 20% tax is 20 million. So dapat magmamatch yan. Lalabas sa BIR, dapat 20 katao ang tumaya at 20 million ang binayaran tax. I need that kind of record from the BIR sa next hearing. Can you do that? Is it possible, Mr. Chair, if you can ask the consent of provide and the waiver pa rin po of the specific provisions of the NIRC? Baka po mahingi po natin. Okay. We can release those information subject to the subpoena issued by this committee. Okay, so pag nag-issue ng subpoena ang committee doon, you will oblige. Yes, Your Honor. And if there is a written letter from the BIR, since this is a part of the regulatory function also of the government agency. So BIR, I'm ordering. So, ito, isang magandang suggestion ni Senator Rapi Tulfo na inuobliga niya yung BIR na i-double check kung magmamatch nga naman yung tax na binayaran ng PCSO. Yun nga, kung sakali nga daw na 20 katao yung nanalo at ang total ng jackpot price is 100 million. So, kung 20% yung mapupunta sa tax is 20 million yun. So, kailangan magbangga. So, parang magtali dapat yun. So, kung merong hindi lalabas doon o hindi magtatali, ibig sabihin, may house show. So, maganda yung magandang suggestion dito ni Senator Rapi Tulfo para nga sa legislation na ginagawa niya para mawala na yung haka-haka dito sa PCSO, di ba? So, magandang development to doon sa nangyaring hearing na yan. Yun, na gumawa ka na agad ng letter doon kay Attorney Jimenez para dun sa pinag-usapan nating records na gusto ko makita. We'll prepare that right away po, Mr. Chair. Okay. Yung 2,000 na nawalan ng hanap buhay, gusto kong maibalik yun. So ito, di ba sabi nga doon sa nakaraang hearing, 2,000 na lotto outlet ang nagsara. So equivalent po yun sa 6,000 people po yung nawalan ng pagkakitaan. Siyempre sa isang lotto outlet, 3 po yung maximum na humahawak dyan. Siyempre yung owner, tapos yung 2 bantay, kaya 6,000 po. So yun yung gustong mangyari ni Senator Rapi Tulfo na makabalik o makapag-operate ulit yung 2,000 na outlet store na nagsara. Dahil kawawa nga naman dahil
ika nga rito ni Senator Rapi Tulfo, ito yung mga, mga maliliit na tao lang na gusto lang naman na kumita, di po ba? So, tuloy po natin ulit. Kawawa sila. Marami sa kanila nag-invest, mga retirees, OFWs, maliliit na tao na gustong magkaroon ng munting negosyo. Pinatay dahil magkakaroon ng online. And I want them back. Sige po, Your Honor. Gagawin po namin ng paraan. Huwag ko kayo mag-alala, Mr. Chairman. I will get back to you as soon as we find a solution. We have in a pipeline just too premature. And then we will give maybe even more than 2,000, Mr. Chairman. I need the DICT and CICC to inspect the whole system machines of the PCSO. Is that okay by you, Mr. Robles? Opo, we welcome that po. Kasi So yun, ito pa, isa pang magandang suggestion uli ni Senator Rapi Tulfo, inuobliga niya na yung DICT na i-double check yung procedure, yung mga gagamitin ng PCSO para mawala na nga yung, or kumbaga mai-correct na kung merong mang mali, or masubaybayan, or magkaroon ng mga double checking para mga, yung kumbaga para maging legit na talaga yung magiging panalo kung sino man yung tataya doon sa loto. So maganda yung mga naiisip dito ni Senator Rapi Tulfo dito sa nangyaring hearing na to. So ito yung dapat na talagang gayahin ng mga senador na talagang nagtatrabaho ng maigi. Itong si Senator Rapi Tulfo, sana ganyan lahat ng senador natin. Hindi yung halos hindi mo makita sa mga hearing na ganyan. Ito si Senator Rapi Tulfo, napakasipag. Talagang tinututukan yung kanyang trabaho. para sa kapanatagan din namin dahil kulang din naman kami ng expertise dyan eh. Exactly. Observe the whole system. Tingnan nyo, busisiin nyo, hanapan nyo ng butas. Yung butas na yun yung that will lead to an anomaly. Kung meron ba kayo makitang butas. That will be your job. Is that okay? Di ba? We would call it po we would set up a negotiated audit engagement po para So audit engagement tawag noon. Okay. On your terms. Okay ako doon. Negotiated audit engagement, Mr. Robles, you have to say yes. Yes po. Gaano katagal ang kailangan nyo na para ma-prove whether or not Ito yung maganda kay Senator Rapi Tulfo. Hindi lang basta salita yung ginagawa niya. So dito, binibigyan niya ng timeline yung DICT kung gaano katagal bago siya mabigyan ng report para makita kung talagang sumusunod yung PCSO sa napag-usapan dito sa nangyaring hearing. So sana ganito yung ganito yung lahat ng senador gaya ng sinabi ko kanina. Sana lahat ng senador ganito para alam niyo yun, makita natin na talaga nagtatrabaho, worth it na ibinoto natin sila. So sana magpatuloy yung gantong pagtatrabaho ni Senator Rapi Tulfo. So tapusin na lang po natin ito. meron bang lokohan o wala sa mga lotto games. Yun po importante sa mga mananaya. So, 6 months, okay na sa inyo yun? 6 months po.